Nagpakawala ang Iran ng mga misil at drone sa Kuwait at Bahrain, nagdulot ng kaguluhan sa Golpo. At ngayong Miyerkules, ika-3 ng Hunyo, 2026 mabilis, direkta at matindi ang naging tugon ng Estados Unidos laban sa isla ng Kashmir na nasa teritoryo ng Iran. Sinubukan ng Revolusyonaryong Gwardiya na magpakita ng lakas sa regional na pag-atake, tinarget ang mga lugar na may presensya ng Amerika, pinipressure ang mga kaalyado sa Golpo at nagpakalat ng sirena sa gabi pero hindi naging maganda ang resulta. Kumilos ang mga depensa ng Kuwait, Bahrain at Estados Unidos. Ang mga misil ay bumagsak o pumalya at ang mga drone ay naitabla sa ere sa regional na tubig. Tumugon ng Washington sa opensiba laban sa militar ng Iran. Anong gustong patunayan ng Iran sa pag-atake sa Kuwait at Bahrain? Bakit sinadyang guluhin ng Revolusyonaryong Gwardiya ang mga base na konektado sa Estados Unidos? Paano magre-react sina Trump at ang militar ng Amerika kung magpapatuloy ang Iran? Ikwento ko sa iyo lahat. Kung gusto mo ng ganitong klaseng diretsyon nilalaman na walang paligoy-ligoy, mag-subscribe ka na dahil araw-araw may ganitong video dito. Sinimulan ng Revolusyonaryong Gwardiya ang pag-atake sa Golpo gamit ang ballistic missile at drone mula Iran. Nataas ng alerto ang Kuwait matapos ang mga pagsabog at pag-activate ng air defense system. Nagpatunog ng sirena ang Bahrain at pinayuhan ng mga residente na maghanap ng ligtas na lugar. Ang layunin sa politika ay presyurin ng mga bansang may militar ng Amerika at ipakita na kaya pa rin ng Tehran magpakalat ng tensyon. Kay pagkatapos ng mga linggo ng sagupaan, pagharang sa dagat at mahihinang pagtatangka ng tigil putukan. Naging sentro ng krisis ang Kuwait dahil dito nakabase ang mga puwersa ng Estados Unidos at nagsisilbi itong estratehikong lugar para sa seguridad ng Golpo. Ang mga unang impormasyon ay nagsabing may pag-atake gamit ang mga misil at drone habang sinusubukan ng depensang panghimpapawid na salagin ang mga banta sa himpapawid. Ipinahayag ng pamahalaan ng Kuwait na ang mga pagsabog ay maaring resulta ng depensibong tugon laban sa mga target ng kalaban habang pinapayuhan ng mga mamamayan na sundin ang mga hakbang sa kaligtasan. Isinailalim sa pinakamataas na alerto ang rehiyon ng Kabisera at mga lugar malapit sa sensitibong pasilidad. Naapektuhan din ang Bahrain ng parehong taktika ng pananakot. Ang bansa ay tirahan ng ika-5 Fleet ng US Navy, isang mahalagang simbolo ng presensya ng Amerika sa Golpo. Ipinakita ng Revolusyonaryong Gwardiya ang operasyon bilang paghiganti at iginiit ng mga estrukturang militar ng mga Amerikano ang tinarget nila. Ngunit sinabi ng Central Command ng Estados Unidos na hindi naabot ng mga pag-atake ang kanilang mga layunin. 3 misil laban sa Bahrain ay na-intercept ng depensang Amerikano, Ukranyano at Bahraini habang iba pa ay pumalpak bago makuha ang epekto na nais ng Tehran. Agad dumating ang sagot ng Amerika sa timog ng Iran malapit sa kipot ng Hormuz. Ayon sa Central Command, nagsagawa sila ng opensiba bilang depensa matapos ang pag-atake ng Iran sa mga kalapit na bansa at sibilyang sasakyan sa dagat. Mahalaga ang isla dahil konektado ito sa kontrol sa dagat, daloy ng langis at galaw ng militar ng Iran. Hindi itinuring ng Washington ang insidente bilang simpleng verbal na udyok, kundi bilang aktwal na agresyon na sinagot din ng aksyon. Hindi lang militar ang pinakamabigat na dagok sa Iran, kundi pati ang naratibo. Ipinahayag ng Tehran na eksakto at nakatutok ang kanilang operasyon laban sa base ng Amerika. Pero ayon sa Amerika, maraming misil ang pumalpak, matagumpay ang pagharang, may mga drone na pinabagsak at walang nasawing Amerikanong sundalo. Gusto ng Revolusyonaryong Gwardiya ipakita ang lakas, pero sa halip, ipinakita lang nila ang kahinaan, padalos-dalos na kilos at kawalan ng pag-asa sa tensyong sila rin ang may gawa. Umabot din sa dagat ang tensyon. Ayon sa Central Command, pinabagsak ng Amerika ang mga drone na umatake sa mga sibilyang barko sa regional na karagatan. Kasama rin sa insidente ang mga barko may kaugnayan sa transportasyon ng langis. Bago ang bagong bugso ng mga pag-atake, hinarang ng puwersa ng Amerika ang barkong may bandila ng Botswana na patungong Iran at di umano'y hindi sumunod sa utos ng US Navy. Para sa Washington, tingin nila ito ay paraan ng Iran para iwasan ang mga restriksyon at mapanatili ang estratehikong daloy kahit may naval blockade. Para sa Tehran, naging dahilan ang pagharang para sa pagganti.
Ngunit ang tugon ng Iran ay tumama mismo sa mga bansa sa Golpo at nagbanta sa sibilyang paglalayag na lalo pang nagpapalawak sa diplomatikong pag-iisa ng Islamikong Republika. Hindi sinadyang piliin ang Kuwait at Bahrain. Ang dalawang bansa ay bahagi ng estratehiyang pangseguridad na itinayo ng Estados Unidos sa rehiyon. Ang problema para sa rehimen ng Iran ay maaaring bumalik sa kanila ang kanilang pananakot. Imbes na masira ang depensa ng Amerika, lalong tumibay ang paniniwalang ang Tehran ang sumisira sa tigil putukan at nagbabanta sa mga rutang sibilyan. Tinawag ng Central Command ang aksyon na di makatarungang agresyon sa gitna ng tigil putukan. Mabigat ang pahayag na ito dahil nagiging batayan ito ng mga bagong tugon, parusa, pag-iisa at mas malaking presensya ng militar ng Estados Unidos sa Golpo. Lumala rin ang krisis sa himpapawid. Isinara ng Bahrain ang himpapawid dito para sa seguridad kaya nagkaroon ng liko at pagkaantala ang mga flight sa reyon. Naranasan ng Kuwait ang epekto sa aviation na may pinsala sa international airport at pansamantalang suspensyon ng operasyon. Ipinapakita nito kung paano ang planadong pag-atake bilang pagpapakitang lakas militar ay nadudulot ng pinsala sa mga sibilyan, airline, kalakalan at gobyerno na pilit nagpapatuloy ng operasyon sa gitna ng tensyon. Ibinunyad din ng pag-atake sa Kuwait ang isa pang sensitibong punto. Ang air defense ng reyon ay sinusubok sa aktwal na oras. Bawat misil na pinapalipad ng Iran ay nagpapakilos agad sa mga radar, interception batteries at command sa loob ng ilang segundo. Kung may mga projektil na pumalya sa biyahe o bumagsak bago maabot ang target, ipinapakita nito ang teknikal na limitasyon ng Iran. Kapag ang iba naman ay na-intercept, ipinapakita nito na aktibo pa rin ang defensibong network ng Estados Unidos at mga kaalyado nito sa Gulpo. Para sa Tehran, mataas ang politikal na gastos dahil sinasabi ng propaganda na tumpak ang mga pag-atake nila. Pero ang mga resulta na ipinakita ng Washington ay nagpapakita ng kabiguan. Pumapasok dito si Trump. Bilang presidente, hindi niya maaring payagan na gawing malayang larangan ng pang-ingikil ng Iran ang Gulpo. Alam ng White House na anumang senyales ng kahinaan ay ituturing ng Tehran bilang pahintulot sa bagong pang-uudyok kaya mabilis ang tugon sa Keja. Hindi ito mahabang talumpate o walang saysay na pangako. Pag-atake ito sa estrukturang militar na konektado sa banta. Simple lang, kapag nagpadala ng mga sasakyang pandagat ang revolusyonaryong gwardiya laban sa mga kaalyado, tinatarget ng Estados Unidos ang kakayahan ng rehimen na magkontrol at umatake. Binibigyang katwiran ng Iran ang opensiba. Sinasabing tugon lang ito sa aksyon ng Amerika laban sa kanilang soberanya. Pero ang konteksto ay laban sa Tehran. Bawat bigong pag-atake ay dahilan para panatilihin ng Estados Unidos ang blockade, dagdagan ang pagpapatrolya, palawakin ang depensang panghimpapawid at atakihin ang mga military na pasilidad. Pwedeng mag-ingay ang revolusyonaryong gwardiya, pero hindi ito tagumpay. Ang tagumpay ay kailangan ng target na tinamaan, totoong epekto at kontrol sa susunod na hakbang. Hanggang ngayon, naglunsad ang Tehran at nabigo bumagsak ang mga drone nila at nasagot pa sila sa sarili nilang teritoryo. Pumapasok na ngayon sa mas delikadong yugtong sitwasyon sa Golpo dahil bawat bagong putok ay maaring magdulot ng panibagong serye ng mga pag-atake. Kung magpapatuloy ang Iran sa pag-atake sa Kuwait, Bahrain, Saudi Arabia, UAE o mga sibilyang sasakyang dagat, malamang na mas malawak ang tugon. Malinaw na sinabi ng Estados Unidos na ipagtatanggol nila ang sarili nilang puwersa, kaalyado sa rehiyon at rutang pandagat. Walang interes ang mga bansa sa Golpo na maging bihag ng revolusyonaryong gwardiya na nagtatangkang iligtas ang prestiyo nila gamit ang mga misail na pinakakawalan sa dilim. Pinipilit din ng pag-atake ang diplomasya. Habang may mga channel na tumatalakay sa tigil putukan at negosasyon, iba naman ang aktual na sitwasyon sa militar. Hindi matatag ang kapaligiran kung may nagbabantang panig na nagpapakawala ng misil sa kapitbahay tapos sinasabing may pagpipigil pa. Nawawala ang tiwala kapag iba ang ginagawa ng rehimen kaysa sa ipinangako. Sa Golpo, itinuro ng gabi na ang pagprovoka sa Estados Unidos at kaalyado nito ay maaring magbigay ng propaganda sa Tehran, pero maari rin magdulot ng mabilis na tugon sa mapa. Ako si Milson Alves Global, layunin kong palaging maihatid sa iyo ang totoo at tamang impormasyon araw-araw. Nasa description ang mga balita. I-like, mag-subscribe at tingnan ang komento para maging aktibo sa komunidad ni Milson Alves.